Tayo po ay nagpapatuloy sa ating communion series sa Gospel of Luke. Alam po nating lahat na tuwing communion weekend, tayo po ay bumabalik sa Gospel of Luke upang balikan ang ating serye na pinamagatan nating God the Son, Son of Man. At ang title po ng ating mensahe sa hapong ito ay ang mga kakaibang kababaihan, puro K, ang mga kakaibang kababaihan sa ministeryo ni Kristo. So, sa Luke chapter 8 tayo, verses 1 to 3. Tayo po ay nanggaling last time nung tayo nasa Luke, pinag-aralan po natin yung episode na kung saan merong isang babaeng mababa ang lipad, no? Na pumasok sa isang handaan ng isang Pariseo at kanyang pinarangalan at binigyang pagsamba at pagmamahal ang ating Panginoon. Kanyang binuhusan ng napakamahal na perfume ang kanyang paa at yung kanyang mga luha ang kanyang ginamit upang punasan ito. Isang pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa ating Diyos. At sa pagpapaliwanag nitong pangyayaring ito, sinabi ng ating Panginoon na she loved much because she was forgiven much. But he who is forgiven little, loves little. So dahil po dito sa episode na ito at pagkakasunod-sunod nito dito sa ating pag-aaralan ngayong hapong ito, ang akala ng iba, itong makasalanang babaeng ito ay si Mary Magdalene. Hindi po siya ito. No? Sapagkat na paghahalo po nila, yung nangyari sa John chapter 11, chapter 12, kung saan meron ding isang Mary na nagbigay ng pagmamahal at parangal sa ating Panginoon, pero yun naman ay si Mary, kapatid ni Martha. So, hindi din po si Mary Magdalene yon. Pero ang gusto ko pong ipakita sa inyo, yung pagpapatawad ng Panginoon na siyang nakita natin dun sa last lesson natin sa Luke. Yun po ang dapat nating makita. Yun po ang dapat na matingkad na makita natin dito. Sapagkat dahil sa pagpapatawad niya ng mga ganong klaseng babae, ng mga ganong klaseng makasalanan, marami ang sumunod sa kanya at nagbigay ng pagsuporta at pagtulong sa kanyang ministeryo. Alam niyo mga kapatid, sa kasaysayan ng sanlibutan, malalim at matindi ang pang-aapi na dinanas ng mga babae sa kamay ng mga mapang-abusong lalaki. Lalo na noong panahon ng ating Panginoong Jesus. Pagkatapos magkasala ang babae at lalaki sa Genesis chapter 3, ay isang sumpa na ibinigay ng Panginoon o isang prophecy na binigay ng Panginoon sa babae. Ang sabi niya sa kanya, "And your desire shall be for your husband." Pero ang tamang pag-translate po siguro nun, are your desire shall be contrary to your husband. But he shall rule over you. Nakikita niyo yung tension dun sa dalawang statement na yon? Yung una, ang sabi ng Panginoon, ang magiging pagnanais mo bilang isang babae ay ang pagiging head ng pamilya na posisyon ng asawa mong lalaki. Pero, sabi niya, but, ang asawa mong lalaki, shall rule over you. So alam natin na yung statement before has to be about yung desire ng babae na ma-usurp yung posisyon ng lalaki. Alam nyo, siyempre hati ang mga theologian sa pag-interpret ng verse na yon.
Pero mukhang maganda ang translation ng ESV doon. No? Sa ESV kasi, parang malinaw na sinabi ng Panginoon yon sa babae. No? Your desire shall be contrary to your husband. Kasi hindi naman pwedeng your desire shall be for your husband. Natural na yun eh. Hindi naman yung binago ng fall, ng pagiging makasalanan nila. So datapwat merong nagbago pagkatapos nilang mahulog sa kasalanan at magkaroon ng sinful nature, part of that nature, your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. So over the years, nagkaroon ng tension between the man and the woman. So over the years, sa mga lalaki, inabuso ang kanilang pagiging pinuno ng tahanan. Inalipin nila ang mga babae sa mahabang panahon, kaya naman ang mga babae ay naghimagsik, no? Nag-women's liberation movement dahil sa labis na pang-aabuso ng mga lalaki. Nung panahon ni Kristo Jesus, walang halaga ang isang babaeng anak. Naalala nyo, nung pinag-aralan natin yung si Jochebed, no? Ang pinapapatay lang ay mga batang, nung dumadami na yung mga Egyptians, no? Ang pinapapatay lang ni Pharaoh ay mga batang lalaki. Yung mga batang babae, hinayaan na niya. Isang hudyat na wala silang nakikitang halaga sa buhay ng mga batang babae. In fact, may mga horror stories na kung minsan tinatapon na lang nila kung saan-saan. Napaka-tindi, napakalalim ng pang-aabuso na dinanas ng kababaihan over the years. Ngunit, naging kakaiba ang naging paglingap ni Jesus sa estado ng kababaihan noong siya ay lumakad sa ating daigdig. Lalong matingkad ito sa Gospel according to Luke. Sapagkat si Luke, marami siyang mga narration kung saan pinapakita niya kung gaano kaimportante ang mga babae sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon. Sa lahat ng gospel writers, siya ang pinakamaraming mention tungkol sa role ng mga babae at value ng mga babae sa ating Panginoon. At siguro tama lang yun. Tama lang yun. Sapagkat gayon na lamang ang paglingap ng ating Panginoon sa estado ng mga babae. Ang mga babae noong araw, hindi pinag-aaral o tinuturuan ng isang craft. Kaya sa kanilang paglaki, sila ay completely dependent sa kanilang ama, kung sila ay walang asawa, o kung sila ay may asawa, sa kanilang mga asawa. Kaya pag sila ay namatayan ng asawa, talagang grabe yung kanilang sitwasyon. Wala silang kakayahan na gumawa ng hanap buhay. Ganon ang trato sa mga babae noon. Hindi sa ating Panginoong Jesus. Makikita natin dito sa ating kwento, ngayong hapong ito, nakakaiba ang kanyang pagmamahal sa mga babae. Dahil dito malaki ang naging papel at kontribusyon ng mga babae sa ministeryo ng ating Panginoon. Magmula pa noon at hanggang sa ngayon. No? Kung tayo magbibilangan ngayon, sino ang mas maraming naririto ngayon? Babae o lalaki? Ano ang hula nyo? Babae, di ba? Kanina sa Sunday Bible School, binibilang ko mas maraming dihamak ang nag-aaral ng Biblia na babae kaysa sa mga lalaki. Pagka may activity ang ladies ministry natin, daan-daan ang binibilang
Ang men's ministry, nung lumampas ng 100, praise God. Dapat tayong mahiya, mga lalaki. No? Meron tayong men's retreat sa June 12 to 14 sa Clark. Marami pa sa inyo hindi pa nagre-register. Naku, mga kakalalakihan. No? Kailangan natin mag-step up sapagkat ang mga kababaihan natin dito sa GCF ay di hamak na tapat sa paglilingkod. Alam nyo, kahit nung panahon ni Jesus, sino ba ang nag-deny sa Kanya? Mga lalaki. Sino ang nag-betray sa Kanya? Mga lalaki. Sino ang nang-iwan sa Kanya? Mga lalaki. Pero sino ang kasama hanggang sa krus? Sa tabi ng krus mismo, mga sino ang nandoon nung siya ay nililibing? Mga sino ang nauna sa sepulcher nung Resurrection Sunday? Mga mga lalaki, nako. Medyo nakakahiya po tayo, no? Napakahalaga po ng role ng babae sa buhay at ministeryo ni Jesus at sa ating church hanggang sa ngayon. Una, tignan natin ang ministeryo ni Jesus kung ano siya. Ang ministeryo ni Jesus ay ang pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng maaabot nila noon. Verse 1, soon afterward, he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God, and the 12 were with him. Una natin makikita dito, meron siyang isang misyon ng pagpapahayag sa lahat ng mga abot na lugar. Soon afterward. Ano yung afterward? Pagkatapos nung episode dun sa bahay ng Pharisee. No? Soon afterward. Di natin alam kung gaano ka-soon, pero soon afterward, he went on through cities and villages. Yung pong phrase na yon, makikita natin sa iba't ibang parts ng Gospel of Luke. At usually, siya ay nagsisilbing isang buod or summary or introductory remarks bago isang section. So sa chapter 4, verse 15, merong ganitong sinasabi din, na siya ay umiikot sa mga cities and villages preaching the gospel of the kingdom of God. Tas dito ulit, meron na naman. At ini-introduce nitong phrase na ito, yung section hanggang sa chapter 9 verse 51. At pagkatapos nun, ay yung kanyang pagpunta na sa krus. Kasi dinidescribe dito kung ano ang ministeryo ng ating Panginoon. He went on through cities and villages. Siya ay nagpapahayag sa lahat ng mga abot niyang lugar. Kung isipin nyo, bakit kaya nung bumaba ang ating Panginoon dito sa lupa, bakit kaya pinili ng Diyos na siya ay ilagay sa isang napakaliit na bansa, na napakakonti ang mga tao, na napakababa ng estado? In fact, sila ay sinasakupan ng Empire of Rome noong panahon na ito. At bakit kaya sa lahat naman ng lugar kung saan siya umikot ng umikot at nag-preach, ay tinutukan niya ang area ng Galilee. Probinsya po yun. Bakit hindi siya nag-concentrate sa Jerusalem? Nandoon ang mga religious elite. O bakit kaya hindi siya dumating dito sa lupa bilang isang religious elite? Siguro dapat sa Rome, para lalong malawak ang kanyang impluensya. Ang pagkakaalam natin bilang mga tao, para maging effective ang isang ministry, kailangan malawak. Kailangan malawak. Pero ang Diyos hindi. Si Kristo Jesus, sabi niya, kailangan malalim. Kailangan malalim.
At yung lawak, ang Diyos na ang gagawa. Kahit na gayon ang ginawa ng ating Panginoon, sinunod niya lang ang kalooban ng Ama. Sinasabi niya palagi sa John, I have come to do the will of the one who sent me. Paulit-ulit siya. At ito ang will ng Panginoon, na siya ay mag-concentrate sa Galilee. Sa Matthew 9:35, and Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Sa Luke 13:22, he went on his way through towns and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. Ganon ang kanyang ministeryo. At iisa lang ang kanyang mensahe, ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Pareho sila ng gospel ni John the Baptist. Nung si John the Baptist ay nag-appear, ang kanyang isinisigaw, repent, for the kingdom of God is at hand. Malapit na. Nung dumating si Jesus, sabi niya, repent, for the kingdom of God is here. Bakit niya sinabing here? Kasi nandun na siya. Siya yung king eh. Ano ba yung ibig sabihin ng gospel of the kingdom of God? Bakit siya good news? Sapagkat kung wala ang paghahari ng Diyos sa mundong ito, lalong mas grabe ang sitwasyon ng kasamaan sa ating mundo. Ang tanging lunas lang sa lahat ng kaguluhan na ating dinadanas ay ang paghahari ng Diyos sa buong mundo. Ganon siya nagumpisa. Ganon ang balak niya. Pero si Adam at si Eve, may ibang opinyon. Iba ang kanilang ginawa. Hindi sila sumunod doon sa paghahari ng Diyos sa kanila. Isang commandment lang binigay sa kanila. Sa lahat ng prutas dito, isa lang. Ito lang. Ito lang, huwag niyong kakainin. Lahat pwede niyong kainin. Hulaan niyo kung ano kinain. Yung pinagbabawal pa. So talagang parang tinuligsan nila ang paghahari ng Diyos. At mula noon, downward decline na ang buong sanlibutan. Mga kapatid, ang kanyang good news ay isang malinaw na mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa ating Diyos na tagapagligtas. Proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. Sa Luke 4:43, sabi ni Jesus, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. Napaka-importante ng kingdom of God. Ano ba ibig sabihin nun? Maraming ibig sabihin yun. Una sa lahat, it is a realm where God rules. So pwede siyang physical place. In the future, it will be a physical place. Pero in one sense, ang kingdom of God ay ang kanyang paghahari sa mga taong kanyang hinirang at niligtas. Kaya sa Matthew 6:33, ang kanyang wika, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Kasi nababalisa ang mga tao. Hirap na hirap sila sa buhay nila nung araw. At marami silang mga pag-worry. Sabi ng Panginoon, seek first the kingdom. Maging tama muna ang inyong kaugnayan sa hari. Magpasakop kayo sa kanyang paghahari. Tanggapin ninyo ang kanyang righteousness. Ang kanyang righteousness na pinadala ay si Kristo Jesus. Dahil He lived a righteous life. Yung righteous life na yon, ang kanyang ino-offer sa atin na ating tanggapin. And then He died a sinless death. Yung sinless death na yon, ang kanyang inaalok sa atin na atin ding tanggapin. At sa ating pananalig sa Kanya, ang kanyang righteousness at ang kanyang sinless death ay i-credit sa ating account. Yung po ang kingdom of God. Good news po talaga yon.
Sa Matthew 10:7, inutusan niya ang kanyang mga disipulo, "As you go, saying, the kingdom of heaven is at hand." So ang kanilang mensahe ganun pa rin. Sa Matthew 24:14, nagbigay siya ng hula, "And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come." Alam nyo, paano kaya nangyari yun? Nandun lang sila sa Galilee. In fact, nung siya ay nag-resurrect at kinausap niya ang kanyang mga disipulo sa Acts chapter 1, ang sabi niya sa verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the end of the earth." Sabi niya, ito ang trabaho nyo. Ako sa Galilee lang at saka sa Judea nakarating. Pero kayo, kailangan ninyong maging saksi up to the ends of the earth. Nasunod kaya? Sabi sa Acts 5:28, pinagbabawalan na sila ng Sanhedrin dahil marami nang sumasanib sa kanilang pananampalataya. "We strictly charge you not to teach in this name. Yet here you have filled Jerusalem with your teaching." You have filled Jerusalem with your teaching. Punong-puno na ang buong syudad ng ito ng inyong pangangaral. Libo-libo na ang naging kaanib ng Kristyanismo. Pero pinagbawalan namin kayo na huwag niyong gawin yan. Pero puno na ang Jerusalem. Ano ang unang lugar na sinabi ni Kristo na tayo maging saksi? Jerusalem. So check. Acts 8:14. "Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John." Ano yung susunod na sinabi ni Jesus? Jerusalem and Judea and Samaria. Sa Acts 8, nasa Samaria na sila. No? Aba, nagkakatotoo. Umabot kaya sa buong mundo? Acts 17:6. Ang sabi doon, sila ay tinutuligsa. "And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers," mga Kristiyano ito, "before the city authority, shouting, 'These men who have turned the world upside down has come here also.'" Nasa na ang gospel? Nasa world na. Nakarating hanggang sa sentro ng empire, sa Rome, at sa iba't ibang parte pa ng mundo. Nag-umpisa sa maliit, lumago, lumago, lumago. Dahil sa kapangyarihan ng kanyang mensahe. Ito ay isang ministeryo na kanyang isinagawa sa pamamagitan ng mga tinawag at niligtas na mga alagad. Sabi niya sa John chapter 3 verse 3, sabi niya kay Nicodemus, "Truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." So nagtataka si Nicodemus kasi sa buong buhay niya, it was all about what he has to do. Biglang, hindi ko kaya itong born again. Hindi ko kayang i-born again ang sarili ko in the same way na hindi ko kayang ipanganak ang sarili ko physically. John 3:16, "Whoever believes in Him should not perish." Yung pagiging born again, nagre-resulta sa belief in Him. John 3:36, "Whoever believes in the Son has eternal life." Sa Acts 1:3, nung siya ay nagstay muna sa mundo, bawag siya nag-ascend. No? He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days, speaking about the kingdom of God. Ang kingdom of God ay walang iba kundi ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga buhay.
Ito ay isang ministeryo na ginawa niya sa pamamagitan ng mga tinawag niya at niligtas. And the 12 were with him. Luke 6:12 to 16. Siya ay nagpray sa mountain. He continued in prayer to God. And when day came, he called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles. Alam niyo na ako ng mga pangalan nila. Inulit-ulit ito sa Acts 1:13. Nung sila ay nasa upper room at si Jesus ay nag-resurrect na, nandun pa rin yung 12 minus 1. Wala na si Judas. Pero sila ay nanalangin at pinalitan siya ni Matias. So sila ay naging 12 ulit. Sapagkat may pangako sa kanila ang Panginoon, sabi niya sa Matthew 19:28, "Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." Actually, sa Revelation 21:14, ito yung picture ng end of days. And the wall of the city had 12 foundations. Ito yung New Jerusalem. And on them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. Paano sila nakarating sa ganon? E tignan nyo composition nila. Mga mangingisda sa Galilee. Mga BIR examiner. Si Matthew. Isang traitor sa kanyang bayan. Ngunit binago ng Panginoon. Isang miyembro ng Kabataang Makabayan, si Simon the Zealot. Isang revolusyonaryo, no? Kaya may pag-asa kaming mga revolusyonaryo. Hindi ito yung grupo ng tao na magbibigay ng success. Kung sila ay i-assess ngayon sa ating mga leadership institute, hindi po sila papasa. Ngunit ito ang ginamit ng ating Panginoon, a motley crew of 12 men, all sinners saved by grace. Mga kapatid, sa atin na naglilingkod sa Kanya, madalas po akong tinatanong pag ako'y magsasalita sa isang lugar, ano po ba ang introduction namin sa inyo? Hinanap po namin sa LinkedIn ang inyong profile. At ito po ang nakalagay. Napakahaba po. Marami na po kayong nagawang pinsala. No? Ano po ba ang introduction namin sa inyo? Sabi ko, kalimutan mo na yan. Sapagkat sa harap ninyo, ako ay isang sinner saved by grace lamang. Wala po akong ibang accomplishment. At dapat sa lahat po tayo ganoon. Kasi lahat ng 12 na yon, ganoon sila. Bueno, tignan natin yung mga kasama nila. Ang mga kababaihan ay naging mahalagang bahagi ng pagpapatuloy ng misyon ng ating Panginoon. Verses 2 and 3. And also, so in the 12 we were with him, yung previous phrase, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities. Tapos sa ESV may nakalagay na colon. Ang ibig sabihin, enumeration yung susunod. No? Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. May sa demonyo ang unang kasama nilang babae. No? Hindi ito yung hindi ito yung prostitute sa chapter 7. Hindi din dito si Mary na kapatid ni Martha. Okay. Sino pa? And Joanna, the wife of Chusa, Herod's household manager. Medyo mayaman-yaman ito. Dahil executor ng estate ni Herod the Tetrarch ang asawa niya. So siya ang treasurer and administrator. So marami siyang pera. Pangatlo, and Susanna and many others who provided for them out of their means. Mamaya po babalikan natin yon.
Kakaibang pagmamalasakit ang pinakita ng ating Panginoon sa mga babaeng ni walang karapatan maging disipulo ng isang tagapagturo noong panahon na yon. Noon nga, bawal maging testigo sa isang court case ang babae. Bawal. Kung ako sa kanila, babaguhin ko yun. Ano ba? Maraming nalalamang balita ang mga babae. Di ba? Lahat ng mga, di ba? Mga detalye na hindi napipick up ng lalaki, napipick up ng babae. No? So pag tinanong ka lalaki, nakita mo ba yung babaeng yun dumaan? Oo, matangkad siya at medyo may timang buhok. Pag babaeng tinanong mo, matangkad, medyo chinita, ang sapatos niya ay Manolo Blahnik, no? Ang kanyang bag ay Gucci, no? Na ang presyo noon, mga $1,350. Ganyan ang babae. Pero hindi tinatanggap sa court ang testigo ng isang babae. Hindi pinag-aaral ang isang babae. Kung sila ay nakapag-aral, ito ay dahil sa sarili nilang pagsisikap. Pero ang ating Panginoon ministered to them. They were healed of evil spirits and infirmities. Sa Luke 23:49, nung siya ay nililibing, ang sabi doon, and all his acquaintances and the women who had followed him from Galilee stood at a distance watching these things. Sa Luke 23:55, the women who had come with him from Galilee followed and saw the tomb and how his body was laid. Crucifixion to burial. Andon ang mga babae. Sa Matthew 27:55, there were also many women there looking on from a distance who had followed Jesus from Galilee, ministering to him. Hanggang sa huli ng kanyang buhay sa ating daigdig, ang nagmiministeryo sa kanya ay mga babae. Mark 15:40, there were also women looking on from a distance, among whom were Mary Magdalene and Mary the mother of James the younger, and of Joseph and Salome. Verse 41, when he was in Galilee, they followed him and ministered to him. Anthropos, they supported him. And there were also many other women who came up with him to Jerusalem. Sa Acts 1:14, sila'y nananalangin. All these with one accord were devoting themselves to prayer together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Sa upper room, mas marami po ang babae kaysa sa mga lalaki. Ito po ay dahil sa pagmamahal na pinakita ni Jesus sa kanila. So kakaibang pagmamalasakit ang pinakita ni Jesus sa kanila. At sila ay nag-respond with devotion. Kababaihan ng iba't ibang katatayuan. Isa-isayin natin yung in-enumerate ni Lucas. Nagmula sa pagkaalipin ng mga demonyo, Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Si Mary po, kasi galing po siya sa Magdala. Yun po ay isang town. Kung itong Lake of Galilee, Sea of Galilee, no? North, east, west. No? In your perspective. Ang Magdala po ay nasa west. Ang Capernaum po nandito. Mga half a day's journey from Capernaum, ang Magdala. Yung Magdala po, kilala ng isang lungsod ng mga babaeng mababa ang lipad. Kaya akala ng marami, si Mary ay yung prostitute na nasa chapter 7. Dahil galing po siya sa Magdala. Ito ay isang case ng sexual profiling. No? Nagkamali po sila. Wala pong ebidensya tayo sa scripture na si Mary ay isang makasalanang babae. Pero,
siya ay sinaniban ng 7 demonyo. Hindi po natin alam, wala pong description kung ano nangyari sa kanya, kung anong background, bakit kaya nangyari yun. Kung manonood po kayo ng TV series na The Chosen, meron pong isang episode doon tungkol sa past ni Mary Magdalene, iba po ang pangalan niya doon. Hindi po biblical yon, wag po kayong maniniwala. Baka mas mabuti, wag na kayong manood. Pero sa Matthew 27:56, siya po ay kasama ni Mary, the mother of Jesus, sa tabi ng krus. Sa Matthew 28:1, siya ang nauna sa tomb. Sa John 19:25, siya ay nakatayo sa gilid ng krus. Sa John 20:1, siya ang nauna sa sepulcher. Sa John 20:18, siya ang unang nakakita sa ating Panginoon after His resurrection. At siya ang binigyan ng pribilehyo ng ating Panginoon na dalhin ang balita na iyon sa kanyang mga alagad. Ang ating Panginoon, alam naman niya na hindi pinaniniwalaan ng testigo ng isang babae. Pero kahit na gayon, si Mary ang binigyan niya ng trabaho na ito, ibalita mo sa aking mga alagad na ako ay nabuhay na maguli. Napaka-special ni Mary sa buhay ng ating Panginoon. Kaya naman ang ating kultura, chinismis na si Mary. Kahit nung araw, chinismis siya, akala siya yung prostitute. Ang ating kultura, chinismis na rin si Mary na siguro meron silang kaugnayan ni Jesus. Hindi ba sa Da Vinci Code, siya daw at si Jesus ay mag-asawa? Blasphemy po yun. Blasphemy. Binasa ko po yung libro. Pinanood ko po yung pelikula. Umikot po ang sikmura ko doon sa katotohanan na kanilang ibinibigay doon. Kasi kasinungalingan po yun. Wala pong ibang relationship si Mary kay Jesus kundi bilang isang disipulo. Isang matapat na disipulo. Sa Mark 16:9, ang wika doon, now, 16:9, He appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. That's the only other reference dito sa 7 demons ni Mary. Alam po natin na we do not deal with flesh and blood. We battle with spirits, no? Evil spirits. Meron pong katotohanan yon. Pero ang mga Kristiyano po na ini-indwelt ng Espiritu ng Diyos ay hindi kailanman pwedeng maposes ng isang demonyo. So huwag kayong matakot. Huwag kasi kayo manunood ng mga The Exorcist. Ang hilig nyo kasi manood eh. No? Di ba? Mga tao, parang, ano yan? Nakakatakot. Tapos nakatalukbong. Bakit ka nanonood? Nakakatakot pala. Kasi nungalingan po ng demonyo yun. Pinapasabi niya sa atin na siya ay nakakatakot. Pero ang demonyo po, mga kapatid, ay kahali-halina. Hindi po siya nakakatakot katulad na nakikita natin sa pelikula. Palagay ko, ini-impluwensyahan ng demonyo yung mga taong nagpapapelikula na ganon upang hindi natin isipin na siya ay kahali-halina. Kung minsan, siya ay sumisira sa buhay natin sa pamamagitan ng pagtukso sa atin sa kasalanan. Sapagkat kahit na tayo ligtas, tayo po ay marupok at mahina pa rin. At ang hinahanap na lang ng demonyo sa atin ay damay. Siya po ay talo na. So siya po ay naghahanap na lang ng damay. Nagmula sa mataas na antas ng lipunan, si Joanna, the wife of Chusa, Herod's household manager. Siya po ay nabanggit muli sa Luke 24:10.
it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told these things to the apostles. Isa po siya sa naghatid ng resurrection story kasama ni Mary Magdalene. Siya po ay wife ng tresurero ni Herod. Hindi po natin alam kung paano siya naging kasama sa grupo nila Mary Magdalene. Pero isang clue natin is that yung ating Panginoon sa kanyang paglingap sa mga babae, there were those who were healed of evil spirits and infirmities. Maaaring siya ay napagaling dahil sa isang sakit at maaaring dahil doon, siya ay nakakilala sa Panginoon. Dahil marami pong pinagagaling ang Panginoon natin noon. Pero kakaiba yung merong mga disipulong babae, ang isang rabbi. Kakaiba po yun. Hindi po yung katanggap-tanggap nung panahon na yun. Wala pong pakialam ang ating Panginoon. Mahal niya ang mga kababaihang ito. Sila ay kanyang pinatawad, katulad ng babae sa chapter 7. Sila ay kanyang pinagaling, katulad nitong mga babaeng ito. At dahil doon, sila ay nagbigay ng suporta at paglilingkod sa ating Panginoon. Yung who provided for them out of their means, matimbang po yun. Ibig po sabihin, ang nagsuporta ng daily needs ng mission group ni Jesus, siya at yung 12, ay yung mga babae. Out of their means. So, ibig sabihin, si Mary Magdalene, si Joanna, si Susana, at yung iba pa, ay merong means. Since walang sariling trabaho ang mga babae noon, at sila'y umaasa lang sa kanilang mga tatay o sa kanilang mga asawa, itong mga babaeng ito, maharahil, like si Mary Magdalene, marahil is from a family with means. At yung kanyang sustento mula sa kanyang father ay kanyang ibinibigay para sa ministeryo ni Jesus. Si Joanna naman, ang kanyang asawa, ay mayaman, si Chusa, na administrator ni Herod, the tetrarch. Datapwat ang kanyang sustento mula kay Chusa ay kanyang ibinibigay kay Jesus. Meron po ako naisip na isang detalye. Ngayon ko lang naisip. Sa Acts 13, chapter 1. Meron ako nakitang pangalan doon. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers. Ito yung mga leaders ng church at Antioch. Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch. Aba! May kaibigang matalik si Herod na naging believer at naging elder ng church sa Antioch. Paano kaya siya nakakilala? Malayo kayang isipin na nakakilala siya dahil yung kanyang kaibigan na si Chusa ay may asawang mananampalataya na pinagaling ni Jesus at nanampalataya sa kanya. At dahil doon, maaari kayang nahabahaginan siya ng mabuting balita ng kaligtasan. At siya ay nakakilala din kay Jesus. At dahil pinersecute ang mga Kristiyano sa Jerusalem, napadpad siya sa Antioch, sa Syria. May kwento na ako kagad, no? Pwede pong mangyari yun. Ako naniniwala ako na baka nangyari yun. So wag natin tawaran si Joanna. Baka pagdating natin sa langit, meron tayong matalisod na Joanna. Tanungin natin kung ano nangyari kay Manaen. Siguro sinera niya ng gospel. Si Susana ay hindi kilala, is not mentioned anywhere else, kundi dito. Hindi natin alam kung sino si Susana. Marami pong awit ang may pangalan niya, no? Pero mga makapundong awit yon, no?
Naalala ko po kanina, sabi ng mga anak ko, why do you remember all of these songs from the 70s? And you cannot remember kung uminom ka ng gamot kaninang umaga. Ganyan na po talaga tayo ngayon, mga tumatanda. Kakaibang suporta ang kanilang iginugol. Ang salaysay nito, mga kapatid, ay isang pagpupugay at hamon din sa mga kababaihan natin ngayon. Napakahalaga po ng inyong role sa church, sa kingdom ng ating Panginoon. At nakita na natin yan dito sa GCF. Kung gaano kalakas ang ministeryo ng mga babae. Hindi ko matatawaran ang ministeryo ng aking misis sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na po akong patay. Siya po ay doktora, binubuhay niya ako dahil sa mga gamot na pinaiinom niya sa akin. Sa kanyang pag-aalaga sa akin. At bukod sa araw na ito at sa ibang araw na pambihira, palagi ko po siyang kasama dito sa church. Kasama siya sa Sunday Bible School. Kasama siya sa worship service ng 10:30. Kasama ng aking mga anak. Kasama ko rin po siya sa aking paglilingkod dito. Mapapansin nyo, ganyan din po si Joy, si Ate Joy, ni Pastor Larry. Palaging nasa kanyang tabi. Palaging sumusuporta. At tiyak palaging nananalangin. Ano kaya ang ministeryo namin kung wala ang mga babaeng ito sa aming mga buhay? Ano kaya ang GCF kung wala ang mga babae dito sa church natin? Ang kinatatakot ko nga, baka biglang mag-rapture, tas ang maiwan dito, puro lalaki. Huwag naman po sanang itulot ng Panginoon. Pero ang hamon ko sa inyo, mga babae, siguro encouragement. Magpatuloy po kayo sa inyong paglilingkod. Hindi lang po sa pagbibigay, pero ang mas mahalaga, ang pagbibigay ng inyong tulong, suporta, presensya, pananalangin para sa mga gawain ng ating church. Meron po tayong ministry na on our knees, on her knees, on our knees. Ha? On her knees. Malinaw. Prayer ministry po yon ng guess who? Mga babae. Mga lalaki, meron ba kayong on his knees? Isang hamon po sa inyo mula sa ating mga kababaihan.